Ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yun na pag ganun kang tao, pupunta ka sa impyerno. Paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? Mga ka-good news, linawin natin ito. Hindi magkaaway ang love at ang justice ng Diyos. Oo, mapagpatawad ang Diyos, pero holy din siya. Sa Psalm 89 verse 14 ang sabi, righteousness and justice are the foundation of His throne. Mga ka-good news, ang forgiveness ng Diyos ay hindi automatic approval ng lifestyle ng tao. Hindi ito blanket exemption. Sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Hindi lang isang grupo. Hindi lang ito about LGBTQ. Hindi lang ito patungkol sa homosexuality. Lahat, including you and me. Ang tanong ay hindi mapagpatawad ba ang Diyos? Ang tanong ay, nagsisisi ka ba sa iyong mga kasalanan? Yes, may grace ang Diyos, pero ang grace hindi nangangahulugan na binura ang standard. Ang grace ay binigay dahil may cross, hindi dahil ina-approve ang kasalanan. Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yon na ito yung maging puso ko eh. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. Kuisbong, saglit lang. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi sukatan ng righteousness sa Bible. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9 ang sabi, the heart is deceitful above all things. Mga ka-good news, mandaraya ang puso. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay tama. Hindi lahat ng desire ay morally valid dahil lang nararamdaman natin. Kung ganun lang ang logic, hindi na kinakailangan ng repentance. Hindi na kinakailangan ng new birth. Sabi sa Bible, you must be born again. Mga ka-good news, ang born again ay hindi religion. Ito ay experience. Ang Christianity ay hindi affirmation ng natural desire. It is transformation of sinful desire. May mga desire na kinakailangan nating isurrender. May mga identity na kinakailangan nating ipako sa krus. Hindi hate ang tawag sa pagtawag sa kasalanan na kasalanan. Clarity yun. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Ay, wag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? Ang sabi ni Sir Vice, all religions are coming from love. Kung hindi love ang tinuturo ng religion mo, re-evaluate your faith. Maganda pakinggan, inclusive, compassionate, pero hindi biblically accurate. Una, hindi totoo na all religions are the same at pare-pareho ang foundation. Mga ka-good news, hindi lahat ng religion pareho ang view of God, sin, at salvation. Our religion, Christianity, is not built on generic love language. It is built on the holiness of God, the sinfulness of man, and the atoning work of Christ. Hindi love ang starting point ng gospel. The starting point is God is holy and man is a sinner. Kung tatanggalin mo ang holiness at ang justice ng Diyos, ang matitira ay sentimental spirituality, hindi biblical Christianity. Pangalawa, ang biblical love ay hindi emotional affirmation. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6 ang sabi, love does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth. Kung ang love ay ibig sabihin affirmation kahit malinaw na tinatawag ng scripture na sin, that's not love, that's compromise. Mga ka-good news, hindi puot ang pagtawag ng kasalanan sa kasalanan. At ito ang dapat malinaw. Christianity is not one of many equal religion offering moral advice. Sa John chapter 14 verse 6 ang sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi yan ni Jesus Christ. That is exclusive, hindi yan hate. That is truth claim. Kung sasabihin natin na all religions come from love, binubura natin ang uniqueness ng gospel. Ang tunay na religion, ayon sa Bible, ay hindi self-expression. Ito ay surrender to the Lordship of Christ. Love na walang truth, hindi yan biblical love. Truth naman na walang love, nagiging harsh at walang grace. Sa tunay na biblical Christianity, magkasama ang dalawa. May katotohanan, pero may pagmamahal. May paninindigan, pero may malasakit.
Kaya mga ka-good news, maging discerning tayo. Hindi porkit artista or influencer, automatic tama na. Ang platform nila ay hindi ang final authority. Ang scripture o ang Bible ay ang ating final authority. Huwag tayong magpadala sa emotional rhetoric. I-filter natin lahat sa Bible. At kung ikaw naman ay struggling with homosexuality, hindi ito mensahe ng hate. Ito ay mensahe ng pag-asa. May pag-asa kay Kristo. May transformation sa gospel. Repent of your sins, believe in the gospel, surrender to Jesus. That is not hate. That is hope. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.